So, ayan, what's up everyone, mabilis sa tutorial na naman ulit. Medyo matagal na simula nung huli tayong video ng tutorial at ang pinag-usapan natin last time ay ang if statement or conditional statement. At isa nga sa conditional statement ay yung if statement. Ngayon, konting recap lang. Ang if statement is checking kung na-meet mo yung isang condition and gagawin niya yung mga task dun sa loob ng bracket or dun sa block. So, ngayon, ang pag-uusapan naman natin is paano kung hindi niya ma-meet yung if statement na yan. So, mm, well, pwede ka namang gumawa dito ng another sys out. Uh, ayan. Uh, statement not met. Pero, sa ganito kasi, ang gagawin niya is whether ma-meet niya to or hindi, tutuloy pa rin siya rito. 'Di ba? So, ang gusto natin is makuha yung pinakasakto na kung hindi ako tataba. So, na hindi na-meet tong condition na to. So, para makuha natin 'yan, limiting doon, kailangan natin ng else statement. Bali, dalawa yung pag-uusapan natin for now, si else at si else if. Ayan. Yan. So, dalawang pag-uusapan natin ngayong gawing to. So, balikan lang natin yung condition natin last time. Ang condition natin last time is, if malakas ako kumain or tabain ako, either of the two is true, ako'y tataba. Pero paano kung gawin natin na ganito? Na kailangan parehas silang true para siya ay tumaba. So, gagawin natin, mag-create tayo ng another else, ng else statement para kung hindi niya ma-meet to, ito yung gagawin niya. So, gagawin natin is system.out.print hindi ako tataba. Yan. Hindi ako tataba, mananatili akong payat. Yan. So, ito yung function ni else statement. Kung hindi niya ma-meet tong condition na to, parang siya yung default na gagawin mo. Pag hindi no na-meet yung condition. At ngayon, si else if naman is nasa gitna ni else statement at ni if statement. And si else if naman is maglalagay tayo ng another set of condition for this. And another block. Condition block. So, ako'y tataba, malakas ako kumain. So, maglagay tayo dito ng another. Gawa naman tayo ng int. Kunwari, ang BMI natin is equals to 20. Yan. 20. So, BMI equals gagawin natin is ito, BMI ko, aking BMI. So, ayan, ang gagawin naman natin ngayon is ang range natin for BMI is eto, gawa rin tayo ng max BMI equals 28 and isa pa ay min BMI is equals to 18. Sabihin natin 18. Pero sample lang naman yan. So, ang gagawin natin, ang BMI ko, ang aking BMI, i-check natin if yung BMI ko is greater, hindi. Tama. Naglalak. Greater than minimum BMI and si aking BMI is less than naman kay maximum BMI. So, ang mangyayari, gawin natin equals. Ang mangyayari, if yung BMI ko is greater than or equal sa minimum BMI natin, which is 18, and which is kailangan pareha silang true, again, ang BMI ko is less than or equal to the maximum BMI,
ang mangyayari, magpiprint tayo ng, ah, ayan, sys out tayo ng, ah, ako, ako'y physically, ayaw, sorry, hindi ako magaling mag-type eh. Ayan, so, ayan, kung ang, ito is na-meet niya, gagawin niya to. Kung hindi niya naman na-meet to, ito naman, papasok naman siya sa susunod na statement. And kung hindi naman niya na-meet din to, gagawin niya naman ito. So, sige, itry natin. Halimbawa, na-meet niya to, pero na-meet rin niya to. So, itry natin. Yan, kung mapapansin nyo, ginawa niya to, pero hindi niya ginawa yung kasunod, even though na-meet niya rin naman ito. Ngayon kasi, ang conditional statement na if ay ginagawa niya kung ano yung una niyang mamimit. At kung hindi niya mamit yung dalawa, itong else yung gagawin niya. Sige, itry naman natin mag-false dito. So, expected natin na hindi siya tabain, so hindi siya mamimit ito. So, ayan. I-run natin. Expected output natin dito is siya ay physically fit since mamimit niya ito. Ayan. Diba? Kung mapapansin nyo, na-meet niya yung second condition natin. Ngayon, kung hindi niya ma-meet yung dalawa na to, si else yung default natin, wala tayong condition, gagawin niya to once hindi ma-meet tong dalawa na to. So, sige, try natin ng maximum BMI ko. Ang aking BMI ay gagawin natin 29. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi niya ginawa yung una kasi hindi niya na-meet. Hindi siya, malakas siya kumain pero hindi siya tabain. Ang sumunod, yung BMI niya naman is mababa kaysa sa minimum BMI natin which is 18 and yung kanyang BMI is mas mataas naman din sa maximum BMI natin. And kailangan parehas lang true para mamit ito. So, ayun lang everyone. Hopefully may mga natutunan kayo. Yun nung mabilis sa tutorial natin. Please like and share. And follow yung page and yung TikTok account natin. Also yung YouTube account natin. Thank you everyone. Have a nice day. Bye-bye.